Good morning mga ka-RG. Ayan, nandito tayo sa harap ng bahay guys. Dahil nandito po yung ating mga manok nakalagay sa harapan ng bahay. So mga ka-agri, ayan, nagbabalak po kasi kami na ito na lang yung aming ipagpapatuloy na alagaan ang Rhode Island Red, Brahma at ating mga pansabong kasi para naman may pang-araw-araw tayong may pang-araw-araw tayong kita kahit konti lang naman, pang ano lang sa pang araw-araw nating mga gastusin. So ayan, nagbabalak kami na mas maigi na itong ating Rhode Island Red guys. Nagsi-search kasi ako, so ito yung ating nakitaan ng potential na may pera. Ayan, may pera talaga dito. So kahit naman hindi gaanong kalakihan kasi magdedepende kasi yun sa ilang pieces na breeders mo. So didepende kasi yun guys sa kung ilan ang breeders mo na inahin at yung ating tandang. So ang amin yun guys, wala pa kasi kami talagang may tatlo po kasing may tatlo kaming breeders sa ngayon. Nagsisimula na silang nag-iitlog. Then may dalawa kaming tandang. At yung isang tandang guys ay yun yung ama. Yun yung ama ng ating tatlong inahin. So para maging pure yung ating para maging pure na yung ang kalabasan ng mga chicks nila. So yun yung aming brinebred. Hindi yung kasama yung anak na tandang. So ngayon, doon kami kumukuha ng bawat eggs nila ay kinukuha namin araw-araw. Then yun yung aming pinapa-incubate. Wala pa kasi kami sariling incubator, so dinadala namin doon sa hatchery. Ayan, tigli 5, tiga 6. So hanggang nakaipon kami ng guys, mayroon na kaming 5 dito na 2 months. Mayroon na kaming 5 Rhode Island Red na 2 months. Then mayroon na rin kaming 6 days nga 6. At may 2 days kami na 3 days kami na 2. So ayan, may kukunin pa ako doon mga March 30. 6 din yon. Then may 6 din na may 8 din na sa April pa namin makukuha. Ayan, doon sa cherry. So hanggang sa makaipon kami ng para na yun na yung aming i-breed. Yun na yung aming maging breeder talaga kasi pure na yun. So yun yung aming yun yung aming technique guys. Wala kaming pang guys, pangbili ng yung ready to lay na talaga. So ayan, kaya yun lang muna ang aming ginagawa ngayon. So yun yung aming naging paraan guys para makaipon kami ng mga breeders na Rhode Island Red. Kasi ang mahal ng trayo ngayon guys. Nagtatanong kami sa mga nag-breeding ng ganun, Rhode Island Red. Trayo lang guys for 5. So wala pa kaming ganun halaga on the spot talaga guys. Kaya minabuti na lang namin na maging ganun na lang yung aming paraan para makaipon kami ng mga breeders. So madali lang naman ang guys, ang buwan. So after 6 months kasi guys, mag-start na sila mangingitlog. So hantayin na lang natin na hanggang makaipon tayo ng maraming mga breeders. So yun na yung ating simula. At saka hindi pa naman kami nakapagawa ng kanilang chicken coop, so or mini fins, kaya for the meantime mag-iipon muna kami ng mga breeders. So pansamantala, pero pag nakakaipon na kami guys ng panggawa ng tirahan nila, so yun na yung start guys. Dito po kami maggawa ng ito kasing guys, itong fins kasi na to guys ay para ito sa mga plano namin, ay para na lang ito sa exclusive lang to sa mga pangsabong nating breeders. Ayan, kasi mayroon na silang bahay-bahay dyan guys. Then yung ating Rhode Island Red guys, ang plano ko guys, dito namin ilagay, dito itatabi lang namin sa sa mga pangsabong. Dito kami maglagay ng nila guys, dito, dahil may mga damo. Gusto kasi ng Rhode Island yung may mga damo. Ayan, dito namin ilalagay yung nila, fence. Then yung ating Brahma guys, dito sa harapan para mas nakikita agad-agad namin. Ayan, mababantayan namin yung Brahma namin. So dito, mag-breed din kami ng Brahma dito guys. Plano ko dyan sana guys, sa likod ng aming bahay. Kaso, yung aking asawa ay hindi gusto kasi maitatayo siya dyan mag-extension kami dyan ng namin. Mga bedrooms. I-extension namin yung mga bedrooms namin. So ayan, kaya dito na lang sa harapan talaga ng bahay namin guys. Ako maglalagay ng fence ng ating Brahma. Ang Brahma din kasi guys, ayaw niya yung kinukulong sila.
Pero okay lang naman, i-net natin, i-fence natin ng net, pero mayroon din silang dapat yung bahay-bahay para kung gusto nilang hindi maarawan or hindi sila maulanan, so mayroon silang mahahaponan. So ayan. Yun lang sa ngayon guys. At ipapakita ko yung ating mga Rhode Island Red na mga mga chicks. Mga ka-agri, ayan. May lilinawin lang po ako sa sinasabi ko kanina na 3 inahin na ating breeders. Ayan, yung nag-start na silang naglilay. Pure kasi talaga siyang tingnan guys, yung 3 nating inahin. Pero ang ina kasi niyan guys ay rasa. Then yung ama ay pure. Pure talaga siya na Rhode Island Red Roaster. So, ang ginawa namin guys para makaipon kami ng pure na talaga guys na Rhode Island Red. Bakit nasasabi ko pure na talaga na Rhode Island Red guys? Kasi yung resulta kasi guys ng eggs nila, yung tatlong inahin natin guys na sinabi kong hindi pa pure ay brinibred namin guys sa ama na nila. May nakapagsabi kasi sa akin yung aking bayaw. Shout out kay Manang Rogelyn Ehena. Siya yung nakapagsabi sa amin na para daw maging pure na talaga yung kanilang anak or yung chicks nila, ay dapat daw yung mga anak nila guys ay i-breed na sa ama dahil pure yung ama. So ayan, napatunayan nga talaga guys na talagang pure na talaga siya kasi yung mga eggs niya guys ay brown na talaga, brown talaga. Hindi katulad nung nagsimula kami noong unang pag-breed nitong rasa at yung Rhode Island Red na Roaster, white lang siya, white shells. Ayun, white egg shells lang. So ngayon, yung resulta sa breed na namin sa ama, yung mga anak niya, ay naging pure na talaga siya guys. So ay yun yung aming pansimula. Yun yung sinasabi kong pansimula na namin breeders. So doon na tayo magbabase ng breeders guys. Sa yung mga eggs na niya na ngayon at yung mga napisa niya. So ngayon, yun na yung ating pansimula guys na maggawa na talaga tayo ng fence dito guys para maging formal na or maging parang matawag na talaga natin na yung nag-breed na tayo ng para may pag may gustong pumunta dito ay hindi naman tayo mahihiya. Ayan, dahil mayroon talaga silang guys, mini fence. Ayan, dapat kasi sila guys ay free range. So yun yung aming gagawin soon. Yan lamang po guys, nililinaw ko lang po guys, baka may malilito. So thank you for watching mga ka-agri. Sa hindi pa po naka-follow, sana mag-follow na po kayo at para ma-update kayo sa aking mga susunod pang mga video. Thank you for watching. God bless us all.